Isang bansa na may pinakamalaking reserba ng langis sa buong mundo. Isang bansang dapat ay hindi kailanman nagutom, hindi kailanman naghirap, at hindi kailanman nagkulang. Pero ngayon, kapag binanggit ang Venezuela, ang unang pumapasok sa isip ng marami ay krisis, kahirapan at kawalan ng pag-asa. Mahahabang pila para sa pagkain, mga ospital na walang gamot, mga pamilyang nagkakahiwa-hiwalay dahil sa gutom at migrasyon, isang perang halos wala ng halaga. At dito nagsisimula ang malaking tanong ng buong mundo. Paano nangyari ito? Paano bumagsak ang isang bansang may halos lahat ng likas na yaman na kailangan para umunlad? Ang Venezuela ay hindi ordinaryong bansa. Sa loob ng maraming dekada, ito ay isa sa pinakamayamang bansa sa Latin America. Noong kalagitnaan ng ika-20 siglo, ang Caracas ay maituturing na modernong lungsod, puno ng oportunidad at trabaho. Ang mga tao mula sa ibang bansa ang pumupunta rito upang maghanap buhay. May desenteng sahod, may maayos na serbisyo, at may malinaw na kinabukasan. Ang sentro ng lahat ng ito ay langis. Napakalaki ng reserba ng Venezuela, mas malaki pa kaysa sa maraming bansa sa gitnang silangan. Dahil dito, naging mabilis ang pag-unlad, pumasok ang dolyar, lumaki ang kita ng gobyerno, at sa mahabang panahon, tila walang dahilan para mag-alala. Pero sa likod ng kasaganahan, may isang tahimik na problema na unti-unting lumalaki. Halos lahat ng aspeto ng ekonomiya ng Venezuela ay nakaasa sa iisang bagay lamang. Hindi sapat ang lokal na produksyon ng pagkain, umaangkat ang produkto ang bansa. Umaasa sa dolyar mula sa langis ang halos lahat ng gastusin. Habang mataas ang presyo ng langis, pero walang naghanda para sa panahong babagsak ito. Dumating ang punto na nagsimulang magsawa ang mamamayan. Nakikita nila na sa kabila ng yaman ng bansa, iilan lang ang tunay na nakikinabang. Lumalaganap ang korupsyon. Ang sistema ay tila para lamang sa elite. Dito pumasok ang galit at kasabay nito ang paghahanap ng pagbabago. Noong 1978, isang dating sundalo ang lumitaw bilang simbolo ng revolusyon. Si Hugo Chavez ay hindi tulad ng mga tradisyonal na politiko. Direkta siyang magsalita, palaban at malinaw ang mensahe. Ang yaman ng Venezuela ay dapat mapunta sa mamamayan, lalo na sa mahihirap. Para sa marami, siya ang tinig ng mga matagal nang hindi naririnig. At nang manalo siya, ramdam agad ang pagbabago. Lumawak ang mga social program. Naging mas abot kamay ang edukasyon at serbisyong pangkalusugan. Bumaba ang antas ng kahirapan sa unang mga taon ng kanyang pamumuno. Habang mataas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, tila gumagana ang lahat. Maraming Venezuelan ang naniwalang ito na ang simula ng mas patas na lipunan. Ngunit habang lumalakas ang kapangyarihan ng Estado, unti-unting humihina ang balanse ng sistema. Kinontrol ng gobyerno ang mas maraming industriya. Humina ang pribadong sektor. Nawala ang kompetisyon. At habang mas dumadami ang kontrol, mas nababawasan ang kakayahan ng ekonomiya na umangkop sa pagbabago. Ang buong bansa ay patuloy na nakaasa sa langis. Walang sapat na paghahanda. Walang malinaw na plano kung sakaling bumagsak ang presyo nito. At nang mangyari iyon, sabay-sabay bumigay ang lahat. Nang bumagsak ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, biglang lumiit ang kita ng gobyerno. Naubos ang dolyar. Nahirapan ang bansa na mag-import ng pagkain, gamot, at pangunahing pangangailangan. Dahil kulang ang lokal na production, mabilis na naramdaman ng mga ordinaryong tao ang epekto. Dito nagsimula ang kakulangan. Dito nagsimula ang mahabang pila. Dito nagsimula ang araw-araw na pakikipaglaban para sa simpleng pamumuhay. Kasabay nito ang pagputok ng isa sa pinakamalalang hyperinflation sa modernong kasaysayan. Ang pera ng Venezuela ay halos nawala ng saysay. Ang sahod na sapat kahapon ay hindi na sapat kinabukasan. Ang presyo ay nagbabago kada oras. Ang ipon ng buong buhay ng isang tao ay pwedeng mawala sa loob lamang ng ilang buwan. May mga panahong mas praktikal pang timbangin ang pera kaysa bilangin ito. May mga taong gumagamit ang perang papel bilang pambalot o laruan dahil mas mahal pa ang halaga ng papel kaysa sa mismong pera. Ang hyperinflation ay hindi lang problema ng ekonomiya. Ito ay direktang pag-atake sa dignidad ng tao. Nang pumanaw si Hugo Chavez, naiwan ang Venezuela sa gitna ng isang lumalalang krisis.
Pumasok sa kapangyarihan si Nicolas Maduro, ngunit ang kanyang minana ay isang sistemang marupok at isang bansang hati. Sa halip na baguhin ang direksyon, ipinagpatuloy ang umiiral na mga pulisya. Lalong humigpit ang kontrol ng Estado. Lalong nahirapan ang pribadong sektor. Lalong bumigat ang buhay ng karaniwang mamamayan. Kasabay nito, lumala ang political na tension. Kinuwestiyon ang mga eleksyon. May mga bansang hindi na kinilala ang pamumuno ng gobyerno. Lumitaw ang oposisyon na may suportang international. Sa isang punto, nagkaroon ng situation na tila may dalawang pamumuno sa iisang bansa. Habang nagbabanggaan ang politika sa itaas, ang mga ordinaryong Venezuelan ang naiipit sa gitna. Sila ang pumipila, sila ang nagugutom, sila ang nawawalan ng pag-asa. Pumasok din ang international sanctions lalo na mula sa Estados Unidos at mga kaalyado nito. Layunin nitong i-pressure ang gobyerno at pilitin ang pagbabago, ngunit sa aktwal na epekto, lalo nitong pinahirapan ang ekonomiya. Lalong bumagal ang kalakalan, lalong nahirapan ang pagpasok ng pagkain at gamot. At muli, ang karaniwang mamamayan ang unang tinamaan. Unti-unting nabuo ang isang malalim na humanitarian crisis. Ang mga ospital ay kulang sa kagamitan. May mga pasyenteng hindi magamot dahil walang basic supplies. May mga doktor at nurse na umaalis ng bansa dahil hindi na nila kayang mabuhay sa kanilang sahod. Sa mga tahanan, may mga pamilyang isang beses lang kumakain sa isang araw. May mga batang kulang sa nutrisyon. May mga magulang na napipilitang pumili kung sino ang kakain at sino ang magugutom. Dahil dito nagsimula ang isa sa pinakamalaking migration crisis sa kasaysayan ng Latin America. Milyon-milyong Venezuelan ang umalis ng kanilang bansa. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil kailangan nilang mabuhay. May mga naglakad ng daan-daang kilometro. May mga nakipagsapalaran sa ibang bansa. Nagtatrabaho ng kahit anong trabaho. Iniwan nila ang kanilang bahay, pamilya, at alaala, dala lamang ang pag-asang may mas magandang bukas sa ibang lugar. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may mga nanatili, at ang mga nanatili ay natutong mabuhay sa kakaunti, natutong magtanim sa bakuran, natutong magbahagi sa komunidad, natutong magtulungan sa gitna ng kawalan. Ito ang bahagi ng kwento ng Venezuela na madalas hindi napapansin. Ang tahimik na lakas at katatagan ng mga ordinaryong tao. Ang modernong naganap sa Venezuela ay hindi pa tapos. Ito ay patuloy na kwento ng maling pamamahala, sobrang pag-asa sa iisang yaman, labis na kapangyarihan, at mga desisyong may pangmatagalang epekto. Ngunit ito rin ay kwento ng pag-asa na balang araw may pagbabago, may reforma, at may muling pagbangon. Itong paalala sa buong mundo. Ang nangyari sa Venezuela ay hindi lang aral para sa isang bansa. Isa itong paalala sa buong mundo na kahit gaano kayaman ang isang bayan, maaari itong bumagsak kapag nakalimutan ang balanse, pananagutan, at ang tunay na layunin ng pamumuno, ang maglingkod sa tao.